Dahil sa malalakas na pagulan, binaha ang ilang lugar sa Cebu City at Zamboanga City. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pinasok ng baha ang mga bahay sa sitio Asinan, Barangay Mantuyong, Mandaue City matapos ang malakas na ulan, pati kanilang kapilya binaha rin. Nang balikan ng news team ang lugar kahapon ng umaga, humupa na ang baha kaya puspusan ang paglilinis sa araw mismo ng pista. Ayon sa dating barangay chairman at ngayon barangay councilor, umapaw ang tubig sa kanilang creek. Sa barangay Ibabaw Estancia naman, ganito ang sitwasyon kahapon. Sumuong ang ilang residente para makarating sa kanilang bahay. Mas mababa ng araw ito kung ikukumpara noong linggo ng gabi kung saan lagpas tao raw ang tubig. Lapos na tao. Ang tubig? Yun sa mantos mga tao doon. Akong gibutangan og styro na PC, dayon akong gibira-bira, gikarga na ko sila. Mga bata, mga pamilya. Sa barangay gym, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 70 pamilya na apektado ng baha. Kanto nagbuntag ako ito kay monitor ko sa tubig. In kaso mudak ko bagyod. Kanaog ko kay hindi ka man. Pagitaag paagi mao na nga nakitaan nga kinahanglan nga rita sa kuan mag-imot ang kagal sa kinalagman gyud. Kaya moy sundon adto balutson ang tubig adto sa ni kanya kaliban kaning culvert na kanaan sa Ibabaw Estancia sa ni since pagsubot pa layo pa kay 1960s 1970s pa rin nga culvert nga puno na gyud kay ni siya. Ayon sa Mandaue City DRRM, 10 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Nakatulong naman daw ang declogging at paglilinis sa mga culvert at manhole na isinagawa sa lungsod noong tag-init. Ayon sa Pag-asa Visayas, sa loob ng 2 oras noong linggo ng gabi, umabot sa 54 mm ang ibinuhos na ulan. Katumbas daw ito ng 270,000 na drum ng tubig. Consider na ni as heavy to intense rainfall category or level ng intensity. Kamugna na nagbaha o dahili sa yuta. Samantala nagsagawa ng ocular inspection ang Cebu City LGU at Department of Education sa mga lugar na tutuluyan ng mga lalahok sa Palarong Pambansa 2024. Walang nakitang problema ang mga otoridad kahit pa may naranasang pagbaha. Nasa Cebu City na rin ang advance party galing sa Soc-Sargen region ng South Central Mindanao. Ito'y upang masiguro na maayos ang billeting area ng kanilang delegado na aabot sa 1,000. I'm satisfied because ang pagkuha na lang, you will see that it's 95 to 98% complete insofar as the painting is concerned. Insofar as the work is concerned, it's just a matter of cleaning already the area. Sa Zamboanga City naman, makikita ang pahirapang pagtawid ng mga residente sa kanilang motor sa ginagawang tulay sa ilog sa sitio Papaya, Barangay Pamukuta. Ito'y matapos maanod ng baha ang dati ng sira na konkretong tulay nang bumuhos ang malakas na ulan noong June 16. Upang may pansamantalang madaanan, gumawa ang mga residente ng improvised na tulay na gawa sa kahoy dahil kailangan nilang dumaan dito araw-araw. Uno na sir, sabi ito no, kumubenta dila, labida ba sir? Amo kayo pati during si para de classes no. Once man el tiempo sir, tanuri sa mga parents. Ayon sa Zamboanga City Engineers Office, nakatakda ng gawa ng bagong tulay ang lugar. Actually, yung project is suspended yun, pero soon to be resumed na yan kung maayos na yung kalsada. So, double time namin yung paggawa para at least magamit na rin mga taong bayan natin dyan. Nico Sereno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.